Hello po mga guys, Caps at mga sambayan ng Pilipinong nanonood sa atin. So, Nobs Vlogs po ulit. Tuloy tayo sa ating gagawing talakayan. Ito tungkol pa rin dito sa asong asong tahol ng tahol. Okay. So, medyo ngayon kasi medyo naglaylo na siya. Pero ngayon ito bigyan natin ng komento yung opinion, bigyan natin ng opinion itong mga pinagsasabi niya, itong huling mga video niya. Kasi nga, binanggit niya dito, may patong na daw ang ulo niya, 3 milyon. So, sa kanya galing po ito. Ayon daw sa balita niya, ayon daw sa pagkakaalam niya, ewan ko kung sinong source nito nung sinabi niya ito, no? So, ngayon, parang ano pa siya, parang makita natin dito, parang proud pa siya ba, no? Parang nagyayabang pa siya. So, dito, may binanggit siya na hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Ganon yan siya. Tapos, nagpapakaawa na siya doon sa mga kakampi sa kanya. May mga binanggit na siyang mga susuporta sa kanya, mga kakampi sa kanya. No? Lalo pa yung mga tiwalag sa iglesia, parang doon siya kumukuha ng suporta, no? Parang binubulatik niya ba? Binubulatik niya yung mga manunood niya, mga subscriber niya, yung mga pastor daw ng iba-ibang reliyon, yung sa Katoliko lalo na, parang parang kinukuha niya yung, parang pinapapasok niya sa bitag niya ba na para suportahan siya, para magkaroon ng simpatiya sa kanyang mga ginagawa. Dahil ang kanyang ginagawa daw, mabuti daw, tutularan daw ng iba, no? Kumbaga, iniidolo siya, kumbaga, gustong-gusto daw nila, no, ng mga kakampi niya, yung mga ginagawa niya. Okay. So, dito kasi guys, makikita natin, mahusay ito mga bulatik, mahusay ito gagawa ng istorya para yung mga manunood sa kanya, mapapaniwala niya, no? Talagang yung tabas ng dila niya, naka-design na talaga siya sa pagbuo ng mga istorya, pagtahi-tahi ng mga istorya. Pag yun naman ang pinakinggan, tinutukan natin, ma-feel natin na parang, tama siya, nasa katwiran siya, pero hindi nyo alam, yung pala, tinatamnan niya na yung isipan ninyo, no? Isipan natin ng mga negatibo, mga maling pag-intindi, mga maling akala, at maling, ibig sabihin, maling pananaw na sa buhay. Kasi, pinagyayabang pa rin talaga nito, pinagmamalaki niya, tama yung ginagawa niya, yung murahin ng tao, na hindi niya man lang kilala, sino yun, hindi naman siya nagpapakain nun, pero, pag nagmura siya, kala mo may pinakain siya o may binigay siya sa'yo, di ba? Okay lang sana magkomento. Komento mo, sabihin mo yung mali, sabihin mo yung tama, pero wag mo naman siyang tawag doon, murahin, laitin mo. Naku naman, yan ang gustong-gusto daw ng mga manunood niya, ng mga sympathizer niya, no? Naku naman. So ito, pakinggan natin yung tungkol dito sa 3 million daw niya na patong sa ulo. Okay. Mamatay. Takot silang makipaglaban. Tayo, handa tayo eh. Sabi ko nga, magbanta na kayo ng magbanta. Gamitin niyo na. Gumamit ka ng pulis, sundalo, NBI, ano man. Pero siya lang sasabihin ko sa inyo. Never niyo ako makukuha ng buhay. Aba, ang galing Tibay, ang galing ng paninindigan, Hindi ka ba para pare pag mayabang mo lang, pare paghambog mo lang, matapang ka. Ayan, mabuti sinabi mo yan. Para handa yung mga otoridad natin kung anong gagawin na pagpunta dyan. Never niyo ako makukuha ng buhay. Ibig sabihin, lalaban ka ng patayan? Pulpul kasi utak mo, no? Sabi ko nga may tae ang utak mo eh. Lahat ng naisip mo, sinasabi lang ng bunganga mo, diyan ka napapahamak. Okay. Sa nakikita ko po kasi mga kababayan, lalo na't balita ko po ay pinatungan na po ako ng 3 milyon 3 milyon po ang pinatong sa ulo ko. Ayan, may nasagap ka na namang balita, no? Yan, napaka-chismoso mo kasi. So ngayon, anong nasagap mong balita? May patong ng 3 milyon ang ulo mo? Ba? Okay. Mabuti at ikaw nagsabi niyan. Dahil kung totoo yan, ako mismo maghahanap na sa'yo. 3 milyon yan di ba? Saka, napakalaking halaga ng 3 milyong piso. Sipin mo,
Kahit na mag-ice drop dyan, kahit na magbabasura dyan, pag nakita ka, ituturo ka talaga niyan, no? Ganun yan. Mabuti, binanggit mo yan dito. Na ikaw mismo, no? Ikaw mismo ang nagsabi niya, no? Wala nga kaming sinasabi. Pero ikaw meron. Nasagap mo. Aba, magaling yung informante mo. So ngayon, dahil binanggit mo yan dito, mag-ingat-ingat ka dyan sa mga katabi mo. Di ba? Yung inutusan mo mamalingki, no? Yung katabi mo nagpapakain sa'yo dyan, mga bodyguard mo dyan. 3 milyon lang, tol. 3 milyon yan. No? Napakalaking pera niyan para sa mga taong mahihirap. Ayan. So, ingat-ingat sa mga katabi, sa mga nasa likod. Ay, hindi pwedeng kainin ng prinsipyo yung paggutomang tao. Pera na yan. Mabuti sinabi mo yan. Okay. So, ikaw lang nagpapaliit sa mundo mo. O ngayon, pag nakumpirmado yan at meron nga 3 milyon, ay, ewan ko lang kung saan ka magtatago, no? Hindi lang yung mga taong nagiinit sa iyo ng sinasabi mo na pinag-atrasuhan mo ang maghanap sa iyo. Maging yan, mga kaibigan mo diyan. Oh, walang kaibigan pag pera ang usapan. Yari ka ngayon. Tuloy mo pa ang mga kahibangan mo. Ng iglesia ni Manalo para lamang po matukoy o maitumba ako. Dahil sa tingin nila, dahil marami pong nakikipag-simpatya sa aking sinasabi, maraming naniniwala, ayun, gusto nila akong patahimikin. Kasi alam ng iglesia ni Manalo na maraming sasang-ayon sa sasabihin ko at sa mga sinasabi ko. Yan, yung ganyang mga pananaw mo, no? At pangunawa mo ang nagpapahamak sa'yo. Maraming nakikisimpatya sa'yo at mga naniniwala sa mga sinasabi mo. Nako naman, nagpauto ka doon sa kanila. Yung siyempre, yung may mga sama ng loob sa iglesia, siyempre, alam mo nyo naman iglesia, laging inuusik. Siyempre, sususugan ka niyan. Sila doon, tatawa-tawa yan, no? Ikaw ang ginagamit nila. Para, yan, alipos tayo ng iglesia, sasabihan ng, nahalongkatin yung mga, sabi mo, mga issue ng iglesia, bubulgar mo. Wala kang mapapala dyan, sila ang may napapala. So, tawa sila ng tawa sa'yo. Ibig sabihin, nauto ka nila. Ngayon, sabi mo, ipapahuli ka? Ipapapatay ka? Nako, kung yung 3 milyon, halimbawa lang, no? Kung totoo yung sinasabi mo na may 3 milyon kang patong, tapos sabi mo, ipapapatay ka? Nako, ibig sabihin, hindi ka na ituturo. Ibig sabihin, titigukin ka na ng diretso dyan. Diba? So, ingat-ingat ka dyan sa likod mo, no? Baka bigla kang sakalin ng nasa likod mo, bigla ka nalang bigtiin, no? Hati-hatiin lang nila yung 3 million. Yari ka ngayon, wala ka namang silbing tao eh. Wala ka namang kwentang tao eh. Kung titingnan lang, kung nandiyan ka maglalakad-lakad, wala, tae ka lang sa langsangan eh. Diba? So ngayon, sabi mo ikaw may sabi niyan papatahin ka, no? 3 million ang reward sa'yo. Naku po, napakaraming interesado niyan. Pag-aagawan ka niyan. Okay. Kasi, no? Sobrang tiwala mo doon sa sino yung mga taong sinasabi mo na istorya lang man yan. May makikisimpatya ba sa'yo at may gustong-gusto ba nila yung mga sinasabi mo? Yung mumurahin mo yung mga tao, alipustahin mo, sisiraan mo ng dangal na wala ka namang kaalam-alam, hindi nga ikaw nagpakain sa kanila, mumurahin mo. Aba, sinong mga leader ng, sabi mo, mga pastor, mga katoliko, mga pare, yung nakikisimpatiya sa'yo, huwag mo silang utuin. Huwag mo utuin yung mga nanonood, no? Okay, pero kung may mga kaibigan ka nga dyan, wala tayong magawa, ikaw ang may sabi niyan, no? Sige, diretso pa. Alam nila na yung mga sinasabi ko ay nakaka-relate dito yung libo-libong mga membro nila na wala na sa kanila. Na kung saan merong mga patotoo sa kanilang mga tunay na nakaranasan.
Yan ang isa pang nakakatawa sa iyo, no? Ang mga referensya mo, no, sa pagbati ko sa iglesia, ang hinahanap mong mga kakampi mo, no, pinagkukunan mo ng mga impormasyon, yung mga tiwalag na sa iglesia. Pag tiniwalag na sa iglesia, wala na po yan silang pakialam sa iglesia. Di ba? So, siyempre, anong sasabihin yan sa'yo? Well, natural lang, walang sasabihin maganda yan tungkol sa iglesia. Yan ngayon, no? Ikaw ngayon ginagamit kanila para siyempre makaganti, no, sa iglesia kahit na sa ganyang paraan lang, namurahin mo, no, tawag diyan, inaalipusta mo. So, sa ganung paraan lang sila nakakabawi. Oh, kita mo? Yan kasi mga fallen angel yan. Wala nang kwenta yan. Hindi na yan pinapansin. Yung mga isyong sinasabi nila, wala na yan, wala na yan. Oh, di ba? Tapos na yung mga yan. Okay, ngayon, kung sa kanila ka magtitiwala, sa kanila mo ititiwala yung kaluluwa mo, o yung buhay mo, abay, nasa sayo yan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kunting utak naman, no? Ang problema nga lang sabi ko na nga, lagi kong sinasabi na yung utak mo may tahi kasi, no? So, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Okay, sige pa. Sige, yan. So, tayo po kasi may mga kasama dito. So, dahil alam na po namin na tayo po ay pinagpapantaan na ng Iglesia ni Manalo, kaya naniguro din po kami. Kaya sabi ko nga, bago kayo makarating dito, doon pa 1 kilometro pa lang ang layo ninyo mula sa akin, ewan ko na lang. Ha? Ayos. Okay sa impormasyon na binigay mo, no? 1 kilometro pa lang ang layo. Ibig sabihin, may mga taga-masid ka na. Okay. Okay. Ibig sabihin, nasa bundok ka? Ha? Namundok ka na? Yan sinasabi ko sa'yo, sarap buhay mo dito sa syudad, no? Ang sarap ng buhay mo dito sa, kakagala-gala ka. Ngayon, nasa bundok ka na? Ikaw nagpapalit sa mundo mo. Oh, di ba? Okay. So, ngayon, marami kang tauhan, marami kang kasama. Aba, hindi mas mapapadali yung pagkuha ng 3 million. Sigurado ka ba na hindi interesado sa 3 million yung mga kasama mo dyan? Wala na. Ihintayin na lang namin pala ang resulta mo niyan. Ganun siya. Pag totoong may 3 million ka, ha? Pero i-announce din yan kung talagang meron. Oh, ngayon, mag-briefing ka na dyan sa mga tauhan mo. Sabihin mo sila na, hoy, huwag kayong padadala sa 3 million, ha? Naku, hindi mo masasabihan niya yung mga tauhan mo dyan, mga kaibigan mo nakapaligid sa'yo ng mga tao. Pag nandyan na yung 3 million, lalo pa yung sinabi mo kanina, ikaw may sabi, na ipapapatay ka, no? O, may reward ka 3 million. Naku, napakadali. Parang manok ka lang dyan, no? Parang manok ka lang nilang titirahin dyan. O, di ba? Hindi natin alam kung sa paanong paraan nila gagawin niya para makuha ang 3 million. O, sino ka ba sa buhay nila? O, di ba? Takot nga yan din silang lumantad, madadamay sila sa iyo, depirahin ka na lang nila. Nasabi ko sa iyo, pati mga bodyguard mo, titirahin ka niyan. Oh, okay. Tuloy mo pa yung kabulastugan mo. Hindi tayo natatakot dahil ang pinaglalaban po natin dito at ang sinasabi po natin dito ay para po sa kapakanan ng taong bayan. At syempre para din po sa mga Pilipinong gustong magsalita na hindi nakakapagsalita dahil nga sa takot nila. Hindi ka natatakot dahil ang pinaglalaban mo dyan, sabi mo, para sa kapakanan ng taong bayan. Ba, ang galing naman ng ginagawa mo para sa taong bayan. Tinuturuan mo silang magtungayaw, tinuturuan mo silang magmura, tinuturuan mo silang mag-alipusta ng tao, no? Murahin mo ng murahin yung pagkatao ng hindi mo naman kilala, ni wala kang ang naitulong singkong duling sa kanila, mumurahin mo sila, ganon, para lang mayroon kang opinion, mayroon ka lang babanggitin na kung ano yung gusto mo. O, prinsipyo mo, ikaw lang nakakaintindi. O, hindi ka pwedeng tularan ng taong bayan. Wala kang itutulong, wala kang may dudulot na maganda sa sambayan ng Pilipino. Lalo na sa kabataan, pag napapanood ang video mo, napapalingon ng bata pag nag-play yung ganon. Kasi mura ka ng mura. Yun ba? Yun ba ang sinasabi mong kapakanan ng sambayan ng Pilipino? May mapupulot ba na mabuting aral sa'yo? Kaugukan mo lang yan. Pero ganun pa man,
bagamat tayo ay may patong na 3 milyon. Ayan, yan. Yung 3 milyon na yan na sinasabi mo, na patong sa ulo mo. Yan ang siguradong mapupulot na mabuti ng sambayan ng Pilipino sa'yo. Kasi pag sino makapagturo o sino mga sa'yo, sabi mo nga, no, ay may ipatong na 3 milyon. Ang laki ng 3 milyon. Sus, ang laking magagawa niya sa buhay ng isang tao. Tuturo ka lang. Hindi kaya, igaganon ka lang, oh. Oh, ikaw may sabi niya na, igaganon ka kasi sa 3 milyon, eh. Oh, ngayon, kumpiyansa ka dyan sa mga tao sa likod mo, yung mga bodyguard mo, yung mga nandyan sa paligid mo, kapitbahay mo. Naku po. Ayay ka. Sige. Pero ganun pa man, bagamat tayo ay may patong na 3 milyon, para lamang po maitumba o maituro ng ating mga kalaban o ng kumbaga para lamang malaman ng ating mga kalaban kung nasan tayo, ayun. Pero gano'n pa man, pinaghandaan na po namin. Kasi Ayan, ha? Oh. Magpapaalam-paalam ka na. Tama yan. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin kasi gano'n naman eh. Merong last will yung mga taong nararamdaman na nila yung hanggang dyan na lang sila. Di ba? Pinapaunahan mo na ba? Okay, magsalita ka na magsalita para para malaman nila yung saloobin mo. Oh, di ba, no? Tuwang-tuwa yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga nagsusulsul sa'yo. Oh, di ba? Pero mahirap niyan eh. Baka mamaya yung mga nagsusulsul sa'yo sila din ang mauunang no? Titira sa'yo kasi baka ikanta mo sila di ba? May mga ganyang laro, pero di ko alam yun, nabanggit ko lang yun. Pero yun sa sinabi mo, ayan, kinumpirma mo na talaga na merong 3 million patong sa ulo mo para ikaw ay, sabi mo, ayan So, ayan, ingat-ingat ka dyan sa paligid mo, di ba, no? Ingat-ingat ka lang dyan. Kung yun nga, no? Handa kang makipag, sabi mo, handa kayo, no? Handa. So, handa, natural lang, magiging handa ka. Handa ka sa lahat ng bagay dahil sa mga ginawa mong kalokohan. samantalahin nyo po habang tayo po ay, di ba? So, Ayan ngayon, di ba? Ayan ngayon ang resulta ng lahat ng mga ginawa mong kabulastugan mo. Dahil di ka nag-iisip. Okay? So, tanging may papayo ko sa'yo, nga, sabi ko, ay magpa-picture ka na ng mga magagandang post, no? Tapos, palaki mo na yung tarpaulin mo, lalagyan mo na ng caption doon, lalagyan mo lahat yung mga hinaing mo doon, yung mga layunin mo, yung mga para magiging hero ka, di ba? Sino gusto mo maging hero ka? Walang hero na, meron bang hero na buhay? Ha? Ngayon? Baka, ewan ko lang. So, yun, no? Ikaw lahat ng may gusto niyan, ikaw lahat ang may sabi niyan, binibigyan ko lang ng mga opinion ang mga sinasabi mo, no? Nililinaw ko lang sa publiko kasi pag ikaw ang pakikinggan lang nila, 'di ba? Ikaw lang nagsasalita, siyempre akala ng mga tao tama ka. Tama yung sinasabi nito, totoo. Ganon yan siya. Kasi nga, napakahusay mong magmanipula ng istorya. Yung dila kasi ng diablo, yung bibig ng diablo, mahusay po yan mandaya ng tao. Yung diablo ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakamali at kasalanan ng mga tao. So, ikaw yon, kasangkapan ka. Okay, so hanggang dito na lang po. Salamat po ulit. Laging subaybayan ang Nobs Vlogs.